At welcome back na po mga katambay. Panibagong araw, panibagong buhay at panibagong challenges na po sa atin. And welcome po sa Zamboanga City. Muntik pa tayo mawala. Actually hindi ka naman mawawala, okay? Pag umabot na po kayo sa Bolong, kasi yung entrada doon papunta sa Bolong Beach ay pare-pareho lang naman po yun. Pero kung bakit kinakalahati lang nila sa iba't ibang resort, okay? Tulad ng kanina, yung Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Azura, okay? Kung i-diretso na po natin yung sa Azura, ang kalalabasan po natin doon is yung resort nga, yung dulo niya ay Bolong Beach pa rin po yun, okay? Yun ang tinatawag na Bolong Beach. Kung doon ka sa, ano yun? Nakalimutan ko kagad yung pangalan. Yung parang Entrada Del Mar, ano yun? Entrada Del Mar. yung parang ganun, okay? Yun nga, kung diretso ka rin, kung papasok ka rin doon, ay yung kalalabasan mo ay kumbaga Bolong Beach pa rin, okay? Pero hindi ko napansin yung entrance gate nila doon. Siguro wala pong entrance doon, kaya lang magbabayad ka lang sa cottage, okay? Parang cottage lang yung babayaran mo, siguro lang. Or baka may nagko-collect din doon sa loob, kasi nung pinasok, marami rin po akong nakitang motor doon, yung naka-park doon sa mga tabi ng cottage. So yung mga motor po naka-park doon sa cottage, ibig sabihin ay naliligo yun doon. So malamang sa malamang ay baka wala pong entrance fee, okay? Walang entrance fee, baka ang babayaran mo lang ay yung cottage, kaya yung babayad ka lang sa cottage. So wala siyang entrance fee. Kasi wala din ako nakitang entrance doon eh. Parang wala siyang entrance gate. Sa Azura sigurado ako merong entrance gate. Tapos magbabayad ka bago ka makapasok. Eh doon kanina nakapasok tayo kahit walang bayad, di ba? Tapos parang diretso doon sa may ano yun, yung cottage nila. Kaya parang diretso doon sa yung daanan mo. Diretso doon sa cottage. Ibig sabihin, mangolekta sila doon sa cottage na mismo. Yung pares din sa ano, sa Bibo, ano yun? Sa Agua Bibo, ano yun? Rio Bibo. Okay. Dun sa Rio Bibo, ganun din, magbabayad ka rin sa cottage, pero hindi kasi singilin sa entrance. Although may entrance fee sa labas, yung sa parkingan, pero iba yung bayad mo sa may Bibo, okay? Sa may Rio Bibo na cottage, okay? Tapos yung cottage na nakakatawa, iba-iba yung cottage nila, iba-ibang portion, iba-ibang lugar, iba-iba rin yung presyo. Nakakatawa rin, yung malapit sa mismo sa river, mas mura kaysa sa malayo sa river. So, iba-iba yung ano nila, iba-iba yung palakaran ng kanilang cottage dun. Pero maganda. Kung halimbawa may cottage po kayo dun, maganda kasi mailagay ninyo yung ano mo, yung ano yun, yung mga gamit, yung mga pagkain mo, mailagay mo dun sa ano. Nakangkas si Manong sa beach, sa beach. Nakangkas sa likod. Hanap tayo ng makainan, nagugutom ako. Kung may makainan at may Jollibee ba? So by the way, pauwi na po tayo ngayon. At least na nakapunta tayo sa ating target na beach. Anyway, kahapon po napunta ko yung Lubigan. Nakabot ako dun sa Lubigan, lampas na dyan sa Bolong. Kala ko nga Kuruan na eh, pero hindi pa pala umabot sa Kuruan, sa Lubigan pa lang. Kasi yung ano nila, yung rice field, kaya yung rice field nila magsinghawid talaga dun sa rice field ng Kuruan. Akala ko Kuruan na, hindi pa pala. Pero maganda rin talaga yung, although yung kaibahan lang talaga yung rice field sa Lubigan pati sa Kuruan is yung sa Kuruan ay mas maganda, mas malawak po siya. Kaya pag kung nandun ka, talagang parang ang liit-liit mo lang tingnan. Kasi kung titingnan mo yung dulo to dulo, okay, yung dulo ng highway, papunta dun sa dulo ng highway, napakaliit. Kasi napakaliit talaga. Dahil lang may tumatawag sa atin, baka mag-deliver yan. Hello sa? Hello. Ini pa kuan.
Ini pa ko, bolong. Tumawag man nagbalik. Bolong ako, nag-vlog. Bolong Beach. I-text mo lang mag-text lang ko. Pauwi na ako, highway pa ako. Ha? Kaya wala, mayroon pa tatapon. Kaya naman ito mo eh. Ano? Kaya wala pa akong ticket. Harap ko naman. Pauwi na ako. Kita ka lang ako, ha? So may battery pa po tayo. Okay, ubusin na lang natin yung ating battery kasi pauwi na rin tayo ngayon. Okay, wala tayong masyadong pag-usapan dito. Ganda ng motor, parang Harley type. Parang mga 600cc ata yan. So yun nga, yung plano po natin sana ay papuntang Muti, okay? Muti Grassland or yung sa may Marloquet, okay? Pero sa Google Map, okay, pinansin ko po tinignan ko yung sa Google Map ay talagang ang layo-layo pala ng ano, yung Marloquet. Medyo malayo pa siya ng konti sa Puruan. Hindi pa naman aabot ng ano, hindi pa naman aabot siya ng ano yun, yung tawag doon, dito naman si Manong. Hindi pa siya aabot ng ano yun, yung bilihan ng mga shrimp, ng mga kuratsa sa Bitali, okay? Malayo pa naman sa Bitali. Kaya lang lampas na siya ng Puruan, kaya ganun siya kalayo. Lampas na siya ng Puruan pero hindi pa siya abot ng Bitali. So yun sana yung pupuntahan natin. Okay, kaya lang yun na medyo na late tayo gumising. 1 o'clock na rin tayo nakapag-umpisang maka-start.
1 o'clock na ako nakaalis. 1 o'clock na tayong lampas nakaalis, kaya yun, kinulang tayong oras. Kung halimbawa pupunta tayo doon, almost 2 hours yung biyahe. Kung magmumotor ka, okay, kung yung motor mo 2 hours yung biyahe mula sa pueblo or sa town papuntang Merloquet, okay. Almost 2 hours, parang 1 hour and 40 minutes, parang ganun. 1 hour or 45 minutes, ganyan. So medyo malayo-layo nga. Kung halimbawa punta tayo doon, tapos 1 o'clock or 2 o'clock na tayo nakapag-umpisa, darating tayo doon mga 4 o'clock na, wala nang araw, di ba? Or baka mamaya gabi na tayo pauwi. So kung pupunta po tayo doon sa Merloquet or sa Muti, dapat maaga, mga